Magandang gabi sa inyong lahat. Tawagin na lang ninyo akong Ben, taga Samar. At gusto ko lang na ikuwento sa inyo itong aking naging karanasan. Kasama yung nanay ko at yung lola ko. Sa pagkakatanda ko po, nangyari po ito noong nasa edad pa lamang ako ng mga 10 taong gulang. Nang mga panahong yon, tatlo lang kami ni nanay at lola yung magkasama sa aming bahay. May kalibliban po yung aming baryo, kaya hindi rin karamihan yung mga kabahayang nakatirik roon. Subalit kahit na ganoon, hindi naman ganon kalayo yung mga distansya ng mga kabahayan. Kaya halos lahat ay magkakilala lang din. Sa lahat ng mga kababaryo namin, ang mag-asawang sina Aling Gemma at Mang Dionisio ang hindi masyadong nilalapitan ng mga tao. Mula raw silang dalawa sa Laguna, pero taga-Capiz daw yung pamilya ng babae. Hindi ko nga rin lubos maintindihan noon yung aming mga kababaryo. Gayong sa paningin ko naman, ay mababait naman yung mag-asawa. Ang tanging sabi lang ng nanay at lola ko ay hindi raw mapagkakatiwalaan yung mag-asawa dahil ilang buwan pa lamang daw silang naninirahan sa aming baryo. At hindi pa gaanong kakilala ang mga ito. Ayon kasi kay lola, baka raw aswang sina Aling Gemma at Mang Dionisio. Kaya't mas maigi raw na naninigurado at nag-iingat sa mga ganong nilalang. Dahil doon, pinapaalalahanan ako ng nanay ko at ng lola ko na kapag dadaan ako sa tapat ng bahay ng mag-asawa, ay wag ko raw silang titigan. At bilisan ko na lamang daw yung aking paglalakad. Ayaw ko rin namang mag-alala sila, kaya wala na akong nagawa noon kung hindi sundin ang kung anumang kanilang mga binibilin. Sa paglipas nga ng mga araw, malimit kong nakikita yung mag-asawa tuwing dumadaan ako sa may tapat ng kanilang bahay kapag pauwi ako galing paaralan. Binibilisan ko na lamang yung aking paglalakad kapag nasa tapat na ako banda ng kanilang bahay. Lalo na kung nakikita ko silang nakatingin sa akin. Hanggang isang pagkakataon noon, pauwi na nga ako sa aming bahay at napadaan nga ako sa tapat ng tirahan ng mag-asawa. Habang naglalakad, napatingin ako sa kanilang bahay at ganoon na lang yung aking kaba nang mapagtanto kong papalapit sa akin si Aling Gemma. Bibilisan ko na nga sana yung aking paglalakad, pero hindi ko nagawa dahil tinawag nga ako ng ale. Dahan-dahan akong napalingon dito. At nung napalingon nga ako kay Aling Gemma, noon ko lang napansin na meron siyang daladalang mangkok. Nakangiti rin po ito habang papalapit sa akin, kaya labis nga akong nagtaka. Nang tuluyang makalapit sa akin si Aling Gemma, iniabot po nito yung kanyang dalang mangkok at sinabi sa akin na iuwi ko raw ito sa aming bahay. Ulam daw yon at siya pa raw mismo yung nagluto. Napatingin ako sa laman ng mangkok. At parang natakam naman ako sa nilagang karne na laman nun. Wala na akong nagawa pa noon kung hindi yung kunin na lamang kay Aling Gemma yung naturang mangkok. Nagpasalamat nga ako sa kanya at saka nagpaalam na magpapatuloy na ako sa aking paglalakad pauwi sa aming bahay. At nang makarating ako sa bahay namin ay nakita kaagad ako ni nanay, kaya't nilapitan po nito ako. Napansin niya nga yung dala ko noon, kaya't napatanong ito sa akin kung saan nga ba galing yung aking daladalang mangkok. Tinugunan ko naman yung aking ina noon. Nabigay nga yun sa akin ni Aling Gemma. Tila nagbago naman yung ekspresyon ng mukha ni nanay noon at mabilis nga nitong kinuha yung mangkok tsaka tumungo kami sa may kusina. Pinagsabihan din ako ni nanay na huwag tatanggap ng kahit na anong ulam mula kina Aling Gemma dahil baka mahawaan pa raw kami ng pagkaaswang nila kung sakali man na totoo nga yung mga kwento-kwento patungkol sa kanila.
Nagtungo naman si Lola sa amin ni nanay noon at kinuha nga po nito yung mangkok. Ang sabi pa nito ay ilibing na lang daw namin kaya ginawa nga yun ni Lola. Pinagsabihan din niya akong ibalik yung mangkok ni Aling Gemma. At wag na muling tatanggap ng kahit anong pagkain na galing sa mag-asawa. Bale yung laman po nun, inilibing po ni Lola. Wala na akong nagawa kung hindi sundin sila. Nagtungo na nga ako noon sa bahay nila Aling Gemma upang ibalik yung kanilang mangkok. Nung nasa tapat na nga ako ng pinto ng kanilang bahay, kumatok nga ako at kaagad naman akong pinagbuksan ni Mang Dionisio. Iniabot ko na nga po yung dala ko sa kanya at nang kunin nga po niya ito, ay napansin ko na merong malaking sugat sa kanyang braso. Kaya napatingin nga po ako roon. Hindi ko napigilan yung aking sarili na magtanong kung ano nga bang nangyari sa kanyang braso at tila tinaga po yun ng itak. Ngunit imbes na sagutin po nito ako, ay mabilis itong naglakad palayo sa akin. Alis na nga sana ako roon nang marinig ko si Aling Gemma na nagsalita at humingi ng pasensya sa ginawa ng kanyang asawa. Ayon pa sa kanya ay wag ko na lamang daw pansinin yung sugat sa braso ni Mang Dionisio dahil pagaling na rin daw yon. Hindi raw sadyang nasugatan ito nang minsan daw itong magsibak ng kahoy na kanilang panggatong. Napatango na lang din po ako noon sa ale. Kahit pa na may kung ano sa akin na hindi kumbinsido sa kanyang mga sinabi. Malabo kasing matamaan yung braso nito. Dahil parang malabo naman na ganung sugat yung kanyang mata mo. Dahil lang sa pagsibak niya ng kahoy. At medyo mataas rin po yung sugat. Maiintindihan ko po siguro kung sa medyo ibaba pa ng braso. Na madalas ngang matamaan kapag naaksidente habang nagsisibak. Pero kahit na ganon ay nagpasalamat na rin ako at nagpaalam. Nang mga sumunod namang araw noon, malimit na akong inaabangan ni Aling Gemma sa may daanan para bigyan ng kanyang mga nilulutong ulam. At dahil ayaw ko namang mapagalitan ako ng nanay ko at ng lola ko, ay tinatanggihan ko po yung kanyang mga ibinibigay. Hanggang sa isang pagkakataon, ay tinanggihan ko po ulit yung kanyang ibinigay na ulam. Kahit pa na pinagpipilitan po niya ito sa akin. At dahil nga sa ginawa kong yon ay tila nainis na rin po si Aling Gemma sa akin noon. Tumalikod po ito habang may kung anong inuusal na hindi ko rin maintindihan. Hindi ko na lamang inintindi pa yung bagay na yon. At naglakad na lang po ako pauwi sa aming bahay. Kinagabihan nga po noon habang nakahiga sa aking kwarto. Dahil katatapos lang naming kumain, ay nakaramdam ako ng biglaang pagsakit ng tiyan. Noong una ay hinayaan ko lamang ito dahil nakakaya ko pa naman yung sakit na aking nararamdaman. Pero makalipas po yung mga 20 minuto, ay hindi pa rin nawawala yung pananakit nito at tila lalo pang nadagdagan. Bigla rin akong nahilo at hindi ko napigilan yung mapaduwal hanggang sa nagsuka na nga po ako noon sa aking kwarto. Marahil ay narinig ni nanay yung aking pagsusuka. Kaya't mabilis nga po itong pumasok sa kwarto ko. Nang makita niya akong tila nanghihina na dahil sa walang tigil na pagsuka, nilapitan nga nito ako at tinanong kung ano nga bang nangyari sa akin. Pumasok na rin si Lola noon. At tinulungan nga kami ni nanay. At dahil natigil na rin ako sa pagsusuka, kaya't inihiga nga nila ako sa aking kama. Kumuha si Lola ng maligamgam na tubig at nilagyan po niya ito ng luya, bawang, asin at pinainom po sa akin. Kahit papaano noon, ay naging maganda naman yung aking pakiramdam. Yun nga lang, hindi pa rin nawala yung pananakit ng tiyan ko. Pinahiran nga ni Lola ng langis yung aking tiyan at nang medyo kumalma na nga yung pananakit nito, ay sinikap ko na ring makatulog. Kinaumagahan po noon, hindi na muna ako pumasok dahil hindi pa gaanong maayos yung pakiramdam ko. Hindi ko nga rin alam kung bakit ako nagkagano noon. Gayong wala naman akong ibang kinain maliban sa naging hapunan namin
ni nanay at lola. Ipinagpahinga ko na lamang po noon yung aking katawan. At nang gumabi na, muli naman akong inatake ng pananakit ng tiyan ko at pagsusuka. Dahil doon, tinutuban na nga ng hindi maganda si lola. Pakiramdam kasi niya ay baka inusog raw ako at inaaswang daw ako ni Aling Gemma. Gayong wala nga siyang maisip na dahilan maliban sa bagay na iyon. Lalo pa ngang tumibay yung paniniwala noon ni lola na si Aling Gemma nga yung dahilan kung bakit nga ako naging ganoon dahil may hindi inaasahang pangyayari na naganap ng gabing yon. Habang gumagawa kasi ng maiinom ko si lola sa aming kusina, ay pansin daw niya na may hindi normal sa kanyang paligid. Siya lang kasing mag-isa sa may kusina ng mga sandaling yon. At pakiramdam din daw ni lola ay merong nakatingin sa kanya. Kaya't nagpalingalinga nga ito sa paligid nito at napatingin din siya sa may bintanang kanyang katapat. Baka raw kasi merong tao sa labas. Pero wala naman daw. Ipinagpatuloy na lamang niya ang kanyang ginagawa hanggang sa matapos nga si lola ay hindi nga niya pinagtuunan pa ng pansin yung kung ano mang kanyang nararamdamang kakaiba. Ngunit nang paalis na raw sana siya sa aming kusina, ay natigilan daw siya at napalingon sa bintana. Hindi raw alam ni lola pero ramdam niyang may kakaiba sa labas ng bintanang yon, na hindi lang niya alam kung ano nga ba. Napagpasya ni lola na ihatid na lang daw muna yung inumin ko. Ngunit may kung ano talagang nag-uudyok sa kanya na sumilip sa may bintana ng aming kusina. At dahil doon, hindi na napigilan pa ni lola ang kanyang sarili. Daladala nga yung kanyang inumin. Ay sumilip siya sa bintana ng aming kusina upang tignan yung nasa labas. Napailing na lang daw siya noong wala naman siyang nakita. Yun nga lang, kinilabutan daw si lola noong may mapansin siya na maitim na bagay na naiwan sa may bintana. Pinagmasdan daw niya ng maigi yon. At napagtanto niyang malapot daw yung bagay na yon. Nilapitan pa nga raw niya at hindi niya maiwasang mapangiwi nang maamoy nga niya ito dahil talagang mabaho raw. Nasa ganong sitwasyon nga si lola nang may bumulaga sa kanya mula sa labas ng bintana. Sa labis na pagkagulat ni lola ay walang pagdadalawang isip daw niyang isinaboy yung ginawa nga nitong inumin para sa akin. Napalayo pa raw sa bintana si lola nang marinig nga niyang napahiyaw yung kung anumang nilalang na bumungad sa kanya roon. Nang tignan daw ni lola yung nilalang na tila nagwawala daw doon dahil natamaan nga ng ginawa niyang inumin na talagang mainit nga, kaya't nanlaki raw yung mata ni lola dahil na alam niya nga kung ano yung nilalang na iyon. Dahil napagtanto nga niya kung bakit ganoon na lang daw yung paghiyaw ng nilalang dahil sa isinaboy niya gayong may inilagay nga siyang bawang at asin sa mainit na tubig na siyang magiging inumin ko dapat upang maibsan yung nararamdaman kong sakit ng tiyan. Nang may masmasan ng araw yung nilalang, napatingin daw ito kay lola. Natakot naman daw noon si lola dahil alam niyang galit na galit sa kanya yung nilalang. Lalo at nanilisik daw yung mga mata nito at nagbabaga. Napakapula raw ng mga mata nito at talagang matalim daw kung makatitig. Kahit takot man noon, ayaw ring magpatalo ni lola. Kaya tinitigan din daw niya yung nilalang sa mata. Ganoon na lang daw yung pagtataka ni lola dahil bigla nga itong umiwas ng kanyang tingin. Sa kadahilanang yon, hindi pa rin inaalis ni lola yung pagkatitig niya rito. Lalo pa tila pamilyar daw sa kanya yung mga mata nito. Nagsimula na ring murahin ni lola yung nilalang na yon. Malakas daw yung kanyang kutob na kilala nga niya yung naturang nilalang. Kaya hindi rin siya nagdalawang isip na banggitin yung pangalan ng pinaghihinalaan nito. Batid kasi ni lola na kinakatakot at kinaiinisan ng mga aswang na binabanggit yung kanilang mga pangalan. Hindi nga nagdalawang isip si lola na banggitin yung pangalan ni Aling Gemma
At noong gawin nga raw niya yon, napansin niyang napapaatras daw yung nilalang na yon. Tila galit na galit daw kay Lola, pero hindi nito magawang makalapit sa kanya. Napangisip nga raw si Lola noon at sinabihan yung aswang na kilalang kilala nga siya nito. Nagbanta pa nga raw si Lola na kapag hindi babawiin yung kung anumang ginawa sa akin, ay hindi kami magdadalawang isip na puntahan nga ito sa kanilang bahay upang gantihan. At sa maikling sandali lamang daw, ay bigla ngang nawala sa harap ni Lola yung aswang na yon. Hindi na raw niya alam kung saan nga ba ito nagtungo. Sinilip pa nga raw niya ito sa bintana at sinigurado kung wala na ba talaga ito. Dahil nga hindi ako magawang iwan noon ni nanay, hindi nga nito nasaksihan ang kung ano mang nangyari kay Lola. Naririnig lang kasi namin noon na tila may kinakausap si Lola sa may kusina at pati na rin yung mga paghiyaw ng nilalang. Nung pumasok nga si Lola sa kwarto, ikwenento nga niya kung ano bang nangyari. Hindi rin inilihim ni Lola na tama nga siya sa kanyang hinala, na si Aling Gemma nga yung aswang na nakaharap nito. Dagdag pa nga niya, marahil ay ito rin daw yung may kagagawan kung bakit ako may dinaramdam. Marahil dahil sa pagtanggi kong tanggapin yung mga ibinigay niyang ulam sa akin noon. Naalala ko ring huling kita ko kay Aling Gemma ay pabulong-bulong ito na parang may kakaibang ginagawa. Pinagsabihan naman ako ni Lola na wag na raw akong mag-alala dahil kinabukasan pagkagising ko ay magiging maayos na rin yung aking pakiramdam. Hindi nga kami nagkamali noon dahil pagkagising ko kinaumagahan, maayos na rin yung pakiramdam ko at tila wala na ring nangyari sa akin. Nang makita namin noon si Aling Gemma, meron po itong sugat at lapnos sa kanyang mukha na tila sinabuyan ng mainit na tubig. Dahil doon ay naalala ko nga yung kwento ni Lola. Naalala nga namin noon yung sabi ni Lola na isinaboy nito sa aswang. Dahil sa pangyayaring yon, hindi nga ako kailanman nakipag-usap pa kay Aling Gemma. Pati na rin sa asawa nito. At sa pagdaan ng mga panahon, nabalitaan na lang po namin na wala nang naninirahan sa kanilang bahay. Walang nakakaalam kung saan nga ba sila nagpunta. Pero laking pasalamat ng mga kababaryo namin na nawala na po yung mag-asawa sa aming baryo. Lalo at mas mabuti na rin po yun upang wala nang gumambalang mga aswang sa aming baryo. Dito ko na rin po tatapusin ito at maraming salamat po.